At ngayon po, kinalarangan ko lang ipakilala sa inyo ang tao at leader na kahit kailan di tayo iniwan sa laban ng pandemya. Ang taong galing sa hirap, subalit nagsumikap. Ang magbabalik ng ningning at gloria ng lungsod ng Maynila, ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme! Yorme Isko Moreno Dumagoso! Real talk on the man, bars pero broke ka pa rin. Stars at mga dope na women, kung wala ka niyan pwede mo na. Magandang gabi sa inyo lahat. Nakakagutom dito. Sa wakali ko, may tapsilog. Oh. Tapos sa kanan ko, yung kaldero. Kumain na ba kayo? Huwag kayong mag-alala, hindi na bago yan. Magandang gabi sa mga nanay at tatay ko, sa pinakamamahal ko na mga lolo't lola, yung mga senior citizen, shout out yan, mga lolo't lola ko. Kaway-kaway, mainit ang panahon, inom kayo ng maraming tubig, at siyempre sa mga batang Maynila. Nay, tay, naririnig nyo ba ng maayos yung salita namin? So walang problema sa speaker. Si Apple lang talaga may problema. Nagulat ako. Although maraming beses ko siyang narinig na kumanta. Kaya lang iba pala talaga pag sa stage. Parang concert. Oh. Kaya Apple, huwag kang mag-alala. Hindi ka malilimutan ng taong bayan. Dahil ikaw lang ang nag-iisa. Kung ano sama ng boses ko, mas matinding sa'yo. Pero ako naman kasi naniniwala kay Apple. Kasi talagang nakita ko yan na nagsisikap na pahabain ang kanyang kamay at umakap sa ating mga kababayan dito sa Tercera Distrito. O, kamusta kayo? Mabuti. O, di salamat sa Diyos. At least, nakararaos tayo. O, mga nanay ko, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Malapit na. 37 dias na lang. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Gusto nyo ba talaga? Sigurado kayo dyan. Yung aking mga katunggali, araw-araw ako ang pulutan. Yung isa, ako ang almusal, tanghalian, at hapunan. Yung isa naman, yung saling linggit. Ako naman ang pinulutanan. Hindi, nalulungkot lang ako sapagkat hindi ko nakita sa kanila yung mga bagay na yun. Nalulungkot ako na bakit kailangan siraan mo yung katunggali mo imbis na sabihin mo na lang kung ano ang ginawa mo sa taong bayan. Alam nyo, ako, ang paniwala ko, hindi ko alam kung pare-pareho tayo ng paniwala, ang taong naninira kasi walang nagawa. Tingnan mo yung kapitbahay mo, pati makeup mo, pinakikialaman. Tama ba? Nag-aayos ka para pumasok sa trabaho. Ang sasabihin, ayan. Tama ba?
May masabi lang. Pero ganun yata talaga ang buhay. Pero hindi ko naman sasayangin ang gabi ninyo, no? Na kayo'y makakaparinig ng panira sa akin. Hindi po. Kaya maraming salamat kay Chairman Relucio na kami napayagan maging tablado rito. Dahil sa ganung pagkakataon, ay hindi naman kayo sasakit ang tenga nyo sa akin. Hindi ko pasasakitin ang damdamin ninyo. Hindi ko nadadagdagan ang problema ninyo. Ang dami-dami nyo ng problema, pati ba naman yung away ng mga politiko, poproblemahin nyo pa rin. Alam naman natin, pagtapos ng eleksyon, ang mga politiko, magkakalaban, magkakaaway, paghalalan, pagtapos, bati-bati na. Nyangga na. Yung magkakapitbahay, nag-away-away din. Pagtapos ng eleksyon, magkaaway pa rin. I don't want to live a city na divided. Bakit? Hindi naman to tungkol sa amin. Hindi to tungkol sa aming mga kandidato. Ito ay tungkol sa buhay nyo at buhay ng mga anak nyo at mga batang Maynila dito sa ating lungsod. Nalulungkot lang ako, ngayon lang ako nakarinig ng utang na loob ay pwede palang singilin. Akala ko ang utang na loob kusang binabayaran. Pero magkaganon pa man, nalulungkot ako na itong ate ko, parang nung October 9, nasingil kagad ako. Hindi na umepektibo sa tao. Pinulutanan na lang ako. November, December, January, February, hanggang ngayon yata, nagpapatawag pa. 1,000. Maraming nakaka-relate, ha? May 5 kilong bigas pa. Pero pag uwi ninyo, may 1,000 na kayo, may 5 kilong bigas, pero ang sikip ng dibdib ninyo. Puro pait. O hindi, sa akin yun na marinig. Bakit? Bagay lang na malaman nyo. Magre-real talk lang tayo. Alam ninyo, mga taga Tercera Distrito, totoo naman. Totoo, at hindi ko kinubli, hindi ko tinanggi, na malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. In fact, bilang ganti ng utang na loob kay Boss Danny, o kayo po humusga, ha? Hayaan ko kayong makapag-isip at makapag-desisyon. Inalagaan ko yung kanyang mga anak. Bakit? Nawala sa pwesto si Boss Danny. Ang bilang ganti ng utang na loob, inaruga ko yung kanyang mga anak. How many years? 20 years. Sino-sino po yan? Tingnan natin, ha, kung totoo ito. Magsiyasat po kayo. Una, Philip Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate, Fox Pangan, ang may kasalanan ng online registration sa health center. Saan ka nakakita? Papa-check up ka lang, kailangan naka-online ka pa. Paano kung wala kang internet? Kaya kailangan, pag nagkasakit ka, schedule mo din. Ilan na sila? Si ate. Nakaupo? Ilan? Happy? Masaya ako. Opo. Bakit?
Sa maliit kong kaparaanan, yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Tama, mali? Ngayon, kung sila'y nagbuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga nun. Bakit sila nagagalit sa akin ngayon? Hindi naman ako ang nagpipilit. Yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik. Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan din kayo, wala nang babalik! Nagagalit sila sa akin. Wala dapat silang ipangamba. Bakit? Hindi naman kami may-ari ng pwesto na yan eh. Ang may-ari niyan, taong bayan. Kung ikay naging mabuti sa sinumpa mong tungkulin, wala ka dapat ipangamba dahil taong bayan din naman ang magdidesisyon kung sino ang gusto nilang maging mayor ng lungsod ng Maynila. Nang gagalaitin. Kasama pa dyan si Chihuahua. Hindi naman maintindihan. Ano ba ang kinasasama nila ng loob? Araw-araw na lang. Imbes na kausap nila ang taong bayan, binigyan na sila ng oras ang taong bayan, ang gagawin nila, siraan lang ako ng siraan. O ano sinasabi nila? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo na yun? Narinig ko rin eh. Ang tanong, tanong ko lang, bakit? Hindi ba niya alam yun? O sige, pag-usapan natin. Total, sila walang may kwento, kaya walang kwenta. O gusto niya ng kwento? Tapos lalagyan natin ng kwenta. Nay, tay, mga lolo't lola ko, nung binoto ninyo kong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan kong mayor na walang iniwang pera. Wala kayong nakitang ako'y nagturo. Tinuro ko to, tinuro ko yan. Hindi. Anong ginawa ko? Kumilos agad. Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Wala ang gastos yun. Laway-laway lang yun. Puyat-puyat lang yun. Kinalawit ko lahat ng Tolonges. Hanggang madaling araw, may gobyerno sa Maynila. Umaangat na tayo. Lumilipad na tayo. Tinutularan na tayo bilang kapitolyo ng bansa. Dahil lahat ng ginagawa sa Maynila, ipinatutupad sa buong bansa. Bigla tayong nabangga. Ano nangyari? Nagkapandemya. Mahuhulaan ko ba na magkakapandemya? Ano ang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pitsa. Walang pitsa, walang chicha. Tama, mali? Pero nay, tay, nung kayo'y nangangamba, takot na takot kayo, baka kayo'y mamatay sa pandemya, magka-COVID-19 tayo, kaya tayo'y magutom. Anong sinabi ko sa Facebook ko? Ano sinabi ko? Simple-simple lang. Nay, tay, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo, mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Pag ako wala na mautangan, wala na maibebenta, nakita nyo tong relo na ito, ipatatas ako to kitang bunting makaraos lang tayo. Why? Dahil 2 milyon na bibig umaasa sa kanyang gobyerno. Taas ang kamay na may mga anak dito. May anak kayo? Real talk. Real talk. Kapag walang makain ng anak nyo, gagawa nyo ng paraan?
Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Kaya nga kapag kagipit, sa Bombay kumakapit. Bali dito, bali doon, nagkakanda bali-bali na buto natin ng kakabali. Tama, mali? O, iraraos nyo? Itatawid nyo? O, yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Ano nangyari sa atin? Nay, tay, kayong mga naparito, kayong lahat, mga nangabuhay, kayo ang testigo ko. Dahil yung ibang testigo ko patay na eh. Wala eh, nagka-COVID eh. Anong magagawa natin? Pero kayo, na mga naparito, mga batang Santa Cruz, kayo mismo, kaya nyong sabihin, at matangos ang ilong nyong kayang sabihin, kanino man sa buong Pilipinas, sa buong Metro Manila, dito sa Maynila, walang naggutom sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Mayaman, middle class, mahirap, buwan-buwan, may food box na dumarating sa bawat pamilyang Manileño. Totoo ba yon? Nangyari ba yon? Naramdaman nyo ba yon? Yan ang kwento. Lalagyan natin ng kwenta. Kasi may kwento eh. Sabi nyo ito to. Sabi nyo yung nangyari. O, pagpalagay na lang natin, 1,000 piso, isang food box, 700,000 families. 700,000 times 1,000. Patay. Ang dami ng zero. 700 million pesos. Ilang buwan? 8 buwan. 8 times 7. Nagka-leche-leche na. 56 total food box pa lang 5.6 billion piso. Malaking pera ba yon? Naman. Oh, ano nangyari? Chinitsa natin, iniluwa natin. Wala na. Gone in the wind. 5.6 billion. Hindi ko pa nabanggit yung 1,000. Tama ba? Plus 700 million. No, magka? 6.3 billion piso. Yan ang kwento na may kwenta. Pangalawa, taas ang kamay ng mga nanay at tatay dito na may anak na nag-aaral sa public school. Naalala nyo ng pandemya, walang eskwela. Tama, mali? Ano sabi ng teacher? Online learning. Sa Maynila, merong tablet ang mga anak natin na nag-aaral sa pampublikong paralan. Tama, mali? 110,000 tablet. Meron pang internet. Tama, mali? Walang tosga si ama, walang tosga si ina. Libre, bigay, kaloob ng lungsod ng Maynila. Teacher, 10,300 teachers, 11,000 laptop. May laptop na yung teacher nyo, may internet pa ang teacher ninyo, nakatawid ang pag-aaral ng mga anak natin noong panahon ng pandemya. No, magka 1 bilyong piso. No, magka internet 300 million pesos. 1.3 billion plus 6.3 billion. 7.6 bilyong piso. Dalawa pa lang. Kaya itong mga to, utang-utang, utangin na. Real talk lang. Saan ko kukunin yung pera na yun? Saan ako magagila? Singilin ko kayo ng buwis? Wala nga kayong makain eh. Sisingilin ko pa kayo ng buwis? Hindi ba makatwiran yun? Oh, nagagalit sila. Utang ng utang.
Utang ng utang. Naramdaman nyo ba yung inutang? Kinain ba natin? Inaichas nga natin eh. Tama, mali? Wala pa dyan. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir. Dang-dang libo ang halaga ng bawat isang gamot na yon. Mabuhay lang ang isang Manilenyong may sakit na COVID-19. Wala pa dyan yung dot-dot dito, dot-dot doon. Lahat na yata ng dot-dot sa ilong inabot natin sa kakatesting. Libreng nakukuha ng tao. Walang tosgas ang tao. Gastos ang gobyerno ng Maynila. Wala pa dyan. AstraZeneca, bakuna rito, bakuna ron. Nananawa tayo ng bakuna sa lungsod ng Maynila. Maproteksyonan lang kayo. Makaraos lang tayo sa pandemya. Wala pa dyan yung ospital ng COVID-19 na tinayo natin sa Luneta, 300 million pesos. Wala pa dyan. Lumayo lang kayo ng konti rito. Pumunta lang kayo ng konti. Magwakali lang kayo dyan. Pagdating nyo sa San Lazaro, makikita nyo 20-story San Lazaro Residence, pabahay sa mga mahihirap sa lungsod ng Maynila. Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basek Community, pabahay. Bakit? Squatter ako eh. Mahirap mangupahan habang buhay. Mahirap maging squatter. Hindi mo alam pag uwi mo kung palalayasin ka na dahil kukunin na yung lupa mo. Kaya copyrighted yan. Sinong mayor? Kayo na ang umusga. Sinong mayor sa edad nyo dito? Yung iba rito, konti na lang ang birthday. Ang ibig ko sabihin, sa hinaba-haba ng pamumuhay ninyo, sinong mayor ang nakagawa ng libo-libong pabahay? Walang tinapon sa probinsya, nanirahan din sa Maynila. Wala pa dyan, Baseco Hospital. 3 taon nang tapos. 3 taon na akong wala. Hindi pa rin bukas. Kung may kakilala kayo sa Baseco, ipagtanong po ninyo kung nagsisinungaling ako. Bagong ospital lang Maynila, 10-story fully air condition. May CT scan machine, may MRI machine, pero hindi nyo pa nagamit. Hindi ko lang alam. Hindi po ako doktor, sila po ang doktora. Nay, tay, sinabi ni Apple kanina, pangarap niya magkaroon din ng air condition na public school. Ayan, Rosauro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, Magsaysay High School, Albert Elementary School. Ayan ang pera natin, Ayan ang mga inutang natin. Itinuloy ko ang pangarap ko para sa inyo. Ba't sila nagre-reklamo utang dito, utang doon? Kaya nay, kayo ang humusga. Sabi nila, kasama si Chihuahua, mali daw ang ginawa ko. Mali daw. Mali daw. Hindi, mali daw. Mali. Mali. Kung ako, pagbigyan natin si Chihuahua at saka yung amo niya, pagbigyan natin, kwentuhan lang naman to matatalino naman kayo, alam ko Pagbigyan natin sila, mali? O kung yun ay mali, kung mali ang ginawa ko, di mali din sila. Tama! Bakit? Kasama ko silang gumawa nun Tama ba? Tama! Sinong vice mayor ko nun? Siya. Sinong majority floor leader? Si Chihuahua. Mali pala ba't yung inaprubahan? Masama pala ba't yung pinagbotohan? Samantalang nung nagkakabigayan ng food box, dumadamba-damba pa sila yan. Tama po ba? Kung ako mali, at least ako tatayo sa harapan ninyo. Kayo magpako sa akin sa krus. Bakit? Basta ako, paninindigan ko, ginawa ko. Bakit? Kasi gusto kong iraos, katulad ng pakiramdam ninyo, bilang isang ama, bilang isang ina, kapag nagdarahop ang inyong mga anak, iraraos nyo, itatawid nyo.
gagawa nyo ng paraan. Yan ang obligasyon ng isang mayor sa kanyang mamamayan. Chihuahua. 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 Ako po, sa totoo lang, wala naman akong ikinubli sa inyo eh. Sa totoo lang, hindi ako ni minsan nagkubli sa inyo. Basta isa lang ang alam ko. Isa lang alam ko. Kita nyo, nandito kayo ngayon. Nakaraos tayo. Di salamat sa Diyos. Tama ba? Asan ang kaldero? Gutom na ako. Yeah. Hindi po. Kaya, mga nanay ko, mga tatay ko, magsipag-ingat kayo. Ngayon, tama yung sinabi ni Apple. Yung kalaban niya, si Chihuahua, bigay ng ano? AX. Ano yan? Tupad. Meron pa akap. Hindi po akap yan ha. Akit yan. Nangaakit yan. O, ngayon naman ang payo ko. Talaga namang mahirap ang buhay. Tanggapin nyo. Sayang din yun. Laman loob din yun. Hindi naman niya pera yun eh. Pera naman ng taong bayan yun. Tama, mali? O, pagkatanggap nyo, huwag kayong magpapaakit. Tama ba? O, kasi tingnan ninyo. Ang dami naging congressman dito, isang termino pa lang may project na. Hanapan nyo si Chihuahua, ng isang project, wala. Totoo lang. Mahilig sila yung ano, ginagawa tayong timawa. Yung alam mo yung ginagawa kang rabbit, sinusubo sa iyo yung karot, tapos hinahabol-habol mo. Yan ba ang klase ng gobyerno ang gusto niya? Ang totoong gobyerno, nagpaplano, nag-iisip, yung pangmadalian at yung pangmatagalan. Tama ba? Wow. Chihuahua. Chihuahua. O ngayon, mga nanay ko, mga tatay ko, ayan ha, saan kayo nakakita? Inaakusahan, umaamin. Bakit? Pinaninindigan ko ginawa ko. Basta isa lang importante. Salamat sa Diyos. Nakaraos tayo nung pandemya. O ngayon, reklamo sila na reklamo sa utang. O nay, tay, bakit patawag din kayo? Sayang din, isang bulig din yun ha. O, pero bawal na yun ha. Nay, tay, pag nagkakaabutan na ng pera ngayon, videoan nyo. Isuplong nyo. Nung bago mag-Marso 28, pwede pa yun. Pero simula nung Marso 28, bawal na po yun. Kaya, pag may pagkakataon, pinatawag kayo. Tulungan nyo kami maproteksyonan. Kasi sila may tangan ng kaban ng bayan eh. Sila may tangan ng mga, alam mo yung mga crocs. Hindi totoo. Pero yan, bahala na kayo. Matatanda naman na kayo. Alam nyo na ang tama at mali. O kaya matanong ko kayo ulit. Dahil ayaw ko naman humabato. Saan? Nagugutom ako. Hoy, pabaon naman. Pwede take out? Ang sarap ng amoy eh. O, matanong ko kayo ulit. Tinanong ko kayo kanina. O ngayon, umamin ako sa ginawa ko. Gusto niyo pa ba akong bumalik? Talaga? Promise? Sigurado kayo sa akin? Madami akong utang eh. Ha? O sige. Pwede ba pakisabi nyo sa kanila pag nakita nyo? Oy, puro daw kayo utang. Utang dito, utang doon. Ano na yan? Oh, sabi ni Yorme, magsilayas na raw kayo dyan. Siya na lang magbabayad ng utang. Pwede? Promise, sasabihin nyo? Oh, ngayon, tapos na ang kwento. At may kwenta. Yun yung nakaraan. Ano naman ang gagawin ko? Kung sakaling iboto ninyo akong mayor ulit. O, anong unang-una kong gagawin? Pero tatanungin ko muna kayo kung pare-pareho tayo napapansin. Kayo ang sumagot.
Yung sagot ninyo, yun ang tutugunan ko. Nay, tay, napapansin nyo ba nangadugyot na naman ang Maynila ngayon? Totoo? Nararamdaman nyo? Nagkalat na naman ang basura? Parang wala na namang gobyerno sa Maynila? Una kong gagawin, may awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nag-mayor tayo, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, nay, tay, napapansin nyo ba, recently, lagi kayong nag-aalala pagkagabi o araw sapagkat nagbalikan na naman ang mga tolongges dito sa Maynila? Hold up dito, hold up doon, snatching dito, snatching doon. Ang dami na naman nagtotrompeta. Ano trompeta? Rolling, rolling. Ganun ba raw, ganun. Dami ng mga adik ko. Hoy, mga adik, bago na kayo, babalik na ako. O nay, tay, pangalawa kong gagawin, ibabalik ko sa inyo yung kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Ibabalik ko sa inyo na may gobyerno ulit sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Yun yung unang dalawa. Bakit? Walang tosgas yun. Puyat, pagod lang ang puhunan ng mayor para maayos yun. Tama, mali? Pangatlo kong gagawin, nakita niyo yung pabahay, nakita niyo yung ospital, nakita niyo yung eskwelahan, tutuloy ko lang yun. Naumpisaan ko na eh. Di tuloy-tuloy lang. Tama, mali? At trabaho. Bakit? Yan ang minimum basic needs. Housing, education, healthcare, jobs. Yan ang kailangan ng tao para tumaas ang antas ng pamumuhay niya. Special mention, mga lolo ko, mga lola ko, mga senior citizen, I love you. Ibabalik ko yung cake. Wala na raw yung cake nyo. Ibabalik ko yung insure. At ibabalik ko yung nasimulan kong sistema, botante o hindi, may sakit o wala, may pensyon sa Maynila ang senior citizen. Ano pa gagawin ko? Wala na, uwi na. O kasi ayoko naman ipangako sa inyo lahat. Yun lang mabigat na. Maganda ba yun? Yung nakita nyo sa video, kapaki-pakinabang ba sa tao? Yung kapanatagan ng pamumuhay, gusto nyo? Yung maaliwalas na kapaligiran, gusto nyo? Ayun lang po ang gagawin ko. Yung iba, palamuti na lang. Katulad ng pagpapailaw sa Top Avenue. Ang haba niyan. Alam nyo ba yan? Tayo lang ang may ilaw sa LRT, simula Arpapa hanggang doon sa Pablo Ocampo Street, buong Top Avenue. Yan ay mga palamuti lang. Pero itutuloy natin ng pagsasaayos. Kaya mga nanay, tatay ko, ulitin ko, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Yan ang tapat at totoo. Nay, tay, pwede ba ako makisuyo? Total, natulungan ko naman na sila. Ako, kung lilingunin nila ako, okay lang, di thank you. Kung hindi man, salamat sa Diyos, naging bahagi ako ng tagumpay nila. Ganun lang naman ang buhay. Ako ba magbabayad pa ng utang na loob? Opo. Magbabayad pa rin ako ng utang na loob. Bakit? Dahil ang utang na loob, walang katapusang bayaran. Yun ang paniwala ko eh. Maaaring hindi nyo paniwala yun, pero paniwala ko yun. Pero pakiusap ko lang sa kanila,
baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Dahil bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala kayo, wala ang Diyos, wala din ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya Nay, Tay, ang pakiusap ko lang, pwede ba? Your Miss Choice tayo, straight? Promise? Total, dalawa lang ang pagpipilian ninyo. Dalawa lang, dalawang grupo lang yan. Una, Your Miss Choice, matamis. Yung kabilang grupo, Ladies Choice. Ha? Ayoko manira, ikaw na lang sabi niya. Oh, Your Miss Choice tayo? Promise? Nandiyan yan, Bong Alvarez, Rolling J, Chris Tagle. Masarap ba talaga cooking yan? Nakain nyo na? Masarap? Tingin nga kumisan. Gutom na ako. Maka Uson! Oh, sino mas pogi? Si Letlet o si Tol? Let, may apila rito. Yung tatay daw ang mas pogi nung panahon niya. Mas pogi si Tol. Matalino pa. Magaling pa. Malayo-malayo, buti nagmana sa ina. Charot. Tol Sarkal. Oh, ito ang ating congressman, ha. Oh, ako, siyempre, minsan, alam mo, tao ka lang. Nasasaktan din ang damdamin mo. O, lalo na pag pinagsasalitaan ka ng di maganda. Okay, matanong ko nga pala, may narinig ba kayong hindi maganda dito sa akin ngayon? May siniraan ba ako? Wala. O ngayon, si Chihuahua, hindi po. Totoong naging bahagi ako ng tagumpay niya. Binoto natin konsyal, tinulungan ba natin? Oo. Konsyal? Oo. Konsyal? Oo. Pinagpahinga natin, pinatakbo natin yung kapatid. Konsyal? Nanalo. Natulungan ba natin? Natulungan. Pinagpahinga natin yung kapatid, ginawa kong department head, pinabalik natin konsyal. Nanalo. Tama, mali? Pagkatapos pinatakbo natin congressman, nanalo hindi? Nanalo. O ngayon, ako na pinakamasama sa kanya. Kung sigaw-sigawan ako, ganun na lang. O kung ako, kayang gawin niya sa akin yun, sino kayo? Paano kayo? O pero ako, hindi naman ako naniningil. Nandyan na yan. Kasi ang utang na loob, hindi sinisingil. Kusang binabayaran. Pero nandyan na yan, we move on. Kung tumigas ang leeg nila, wala naman ako magagawa doon. Bahala na ang Diyos sa kanila. Pero for the meantime, may bago tayong tutulungan na congressman. Congresswoman Apple Nieto. More. Isa pa. At ang aking Vice Mayor ay graduate ng Political Science sa Lasal. Wow! Sosyal. Daig ko po siya. Ako po, graduate ng Ateneo. Ba't parang ayaw niyo maniwala? Hindi ba ako mukhang Atenista? Ateneo de Tondo. Tondo High School. Oh, graduate ng Political Science, alam niya ang trabaho. 6 na taon na Vice Mayor ang anak niya, ang tatay niya, train siya bilang isang anak na maging presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza. Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, your Miss Choice pa tayo? Yes! Promise? Hoy, mga taga Santa Cruz, sisingilin ko kayo. Babantayan ko yung boto rito. Pagtapos ang eleksyon, pipili ako ng dividendaso.
Bubuksan ko yung gitna niyan. May prueba ba tong Santa Cruz ba? Nagprueba. Nagtotoo kayo sa pangako nyo sa amin ngayong gabi. After election, ako naman ang singilin nyo. Pwede? Talaga? Ngayon, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, tulungan nyo kami. Hindi namin kaya mag-isa to. Because, if you come with us, together, we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang nag-iisang Yorme!